105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:45 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inaako. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Thursday, araw na po ng Huwebes, ika-29 na po sa buwan ng Mayo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na ating mga balita sa umagang ito. Siyam na mga dating membro ng lokal na teroristang grupo ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan at tumanggap ng tulong pangkabuhayan sa 90th Infantry Battalion sa Barangay Kabingi sa bayan ng Datu, Saudi, ang Patuan sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Licio Marco, Battalion Commander ng 90IB, maliban sa livelihood program, ay tumanggap din ang mga dating teroristang grupo ng cash assistance at tig-isang sakong bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur at Dole Region 12. Ipresinta ni Lieutenant Colonel Marco ang mga dating violent extremists kay Brigadier General Edgar Cato, pinuno ng 601st Brigade, sa isang seremonya kung saan sabay na isinuko ng mga ito ang kanilang mga kagamitang pandigma, kabilang ang isang M14 rifle, dalawang M4 rifles, isang M16 rifle, dalawang caliber 50 Barrett, ang isang M203 grenade launcher, isang M1 Garand rifle at isang M1 carbine. Dumalo rin sa presentasyon sila Lieutenant Colonel Roden Orbon ng 6th Civil Military Operations Battalion at tagapagsalita ng 6ID, Police Colonel Sinsuat ng Maguindanao del Sur PPO at Lieutenant Colonel Abru ng 4th Special Action Battalion. Ayon kay Engineer Carrasco ng Dole Region 12, ay sasailalim sa livelihood program ang mga dating membro ng violent extremist group sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan sa Disadvantaged and Displaced Workers o TUPAD project ng Dole Region 12. Nagpaabot ng pasasalamat si Brigadier General Cato sa suporta ng lokal na pamahalaan, ng ahensya ng pamahalaan at sa mga mamamayan sa kampanya laban sa loose firearms at pabalik loob ng mga dating rebelde. Samantala, patay naman ang elected municipal councilor ng Datu Piang sa Maguindanao del Sur matapos itong pagbabarilin kahapon araw ng Miyerkules, May 28, alas 3 ng hapon sa Barangay Poblasyon sa Datu Piang, Maguindanao. Sa report mula sa Maguindanao PPO, kinilala ang biktima na si Tong Mama Salanao Asim, 56 years old, elected municipal councilor ng Datu Piang.
Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na isugod sa ospital, ngunit direklarang dead on arrival ng attending physician. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 5 basyo mula sa caliber 45 pistol na ginamit sa pamamaril. Ayon sa salaysay ng mga nakakita sa krimen, nakasuot ng suspect ng itim na t-shirt, itim na short pants at nakasuot ng sunglasses. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng PNP kung ano ang posibleng motibo at kung sino ang suspect sa pamamaril. Samantala, patay din ang isang market tax collector habang ginagampanan ang kanyang trabaho sa public market ng Radya Boyan, Maguindanao del Sur, habang sugatan naman ng isang lalaki matapos tamaan ng ligaw na bala. Kinilala ang biktima na si Haris Mantes, 57 years old, isang market tax collector ng Radya Boyan at residente ng barangay Sapakan sa naturang lugar. Habang kinilala naman ang nasugatan at tinamaan ng ligaw na bala na si Reynaldo Amador, 45 years old, isang negosyante na residente ng barangay Poblasyon sa Tacurong City. Lumalabas sa investigasyon na habang ginagawa ni Haris ang kanyang trabaho bilang market tax collector, ay bigla na lamang ito pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspek. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad. Samantala, patay din ang isang lalaki ng pagbabarilin ng hindi pa natukoy na riding in tandem suspect sa kilometer 11 ng Barangay Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Hindi pa natukoy ng PNP sa ngayon ang pagkakilala ng biktima. Lumalabas sa investigasyon na sakay ito ng motorsiklo na Honda Click na kulay gray na walang plaka at patungo sa Barangay Awang galing ng Upi, Maguindanao, at pagdating sa naturang lugar ay bigla na lamang ito nilapitan ng riding in tandem suspect at binaril. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima na kanyang ikinasawi. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Samantala, Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ipinaliwanag ang mga kadahilanan ng pagpapasarado ng mga illegal terminal sa Cotabato City. Kabilang na yung mga terminal na pinasarado dyan sa bahagi ng Joselim Street sa Cotabato City, kung saan inilatag at ipinaliwanag ng alkalde ang mga kadahilanan. Narito ang pahayag ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa ipinatawag na press conference kahapon. Itong mga terminals dito have been operating without license since mga 8 years ago. And then, marami tayong natanggap na reklamo na maliban sa wala ng permit yung mga terminals, yung kanilang mga sasakyan, minsan sa labas pa pumaparada. So, illegal terminal na, nag-illegal terminal pa sa labas. So maganda naman ang pakikipag-usap sa kanila ng team na dineploy natin para mag-execute ng closure order. So yun yung nangyari, kaya kahapon nagkaroon ng operations. And then last night, I had a dialogue with some of them and I made it very clear also sa team na nag-operate na I am willing to issue temporary business permit provided na magsasign sila ng undertaking na pag na-open yung integrated public terminal, lahat sila lilipat na doon. Because our intention is to really decongest the city. Dahil masyado nang masikip. At saka hindi naman talaga dapat na mayroong terminal kung saan-saan. Willing naman sila. But just this afternoon, may nagkapagsumbong na mga law enforcers na nagbukas ulit yung mga illegal terminals. That's why, nandun ngayon yung ating team. Instead of temporary closure, I have issued a permanent closure order until such time na makapag-usap kami ulit. Ang ating requirements lang kasi, para maka-issue sana tayo ng temporary business permit, ay yung kanilang registration sa CDA o yung CSEA office ng BARM, and then Office on Transport Cooperative na certification, plus yung kopya ng prangkisa ng mga sasakyan na bibiyahe doon sa kanilang mga terminals. Ito lang sana yung mga hihingin nating mga papeles galing sa kanila so that we can issue temporary business permit para makapag-operate sila ng tuloy-tuloy. Pero yun na nga, nagkaroon na naman ng violation ngayong hapon
na instead of cooperating with the city government, ay nagbukas sila ng terminal. Ibig sabihin, yung padlock na nilagay natin kahapon, pinagtatanggal nila. Which to us is a blatant show of disrespect to the city government. Hindi naman natin ito ginagawa because ako personally, I want to do it. No. Because aside from being relatives, most of them are very close to me. Dahil mga kaibigan ko ito from way, way back. Pero iba yung personal relationship doon sa pag-implement natin ng mga batas na dapat natin implement. So, ang hinihingi lang sana natin, konting kooperasyon at pagsunod doon sa patakaran na hindi naman tayo lang ang may gawa. In fact, kinonsult pa natin with them. But I am confident that in the coming days, we will be able to come up with a solution. Sa ngayon, para may masakyan yung mga pasaherong papuntang north, papuntang Davao, ay nag-designate ang team, no, composed of PNP, Public Safety, CCTMC, at ng Office of the City Administrator through OIC Mahad Midtimbang, ng isang lugar dyan malapit din sa kanilang mga terminals. I think sa may, before Matampay Bridge, sa may CCI, ay magkakaroon ng temporary tornohan ng mga sasakyan dyan na northbound until ma-resolve natin itong problema sa kanila and until such time that we will be able to open the integrated public terminal. But looking at the situation now, dahil 2 beses nang hindi nagka-quorum yung sanggunian, ay doon na tayo magre-request sa papasok na sanggunian sa July 1. They will be apprehended. Huhulihin sila, mumultahan, at pag hindi talaga sumunod, let's see, the police already said that they're going to file legal action pagka hindi talaga sumunod. Kasi matapos yung multa, ay kailangan na sigurong kasuhan pagka matigas talaga ulo. We have already discussed this with the team yesterday. And after lang nitong closure nitong mga illegal terminals, maayos natin yung northbound, sunod-sunod na po yan. In fact, kung mapapansin niyo sa may DBP ngayon, wala nang illegal na mamasero. Maliban na lamang siguro kung makatakas, makaligtas, dahil wala doon yung enforcers. But na-identify na namin yan. Sa may First Traders, sa may City Plaza, sa DBP, yung sa South Seas, and then, I don't know kung meron nang pumupwesto ngayon dito sa KCC, no? But we have yet to see that. Minsan dito sila sa dating Bangko Sentral. So lahat ng mga yan ay na-identify na natin. Ang ano kasi nito, this is already geared towards the direction na ang ating integrated public terminal ay very soon magbubukas. So dapat lahat talaga ng terminal doon na. Wala na tayong makikitang terminal kahit saan. And that way, we will be able to identify easily yung mga violators and mapatawan ng multa, and eventually cases will be filed against them if they continue to defy our ordinance and other national laws na kinakailangan natin sundin pagdating sa transportation. Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang paliwanag, sa kanyang mga obserbasyon at mga kadahilanan kung bakit ipinasarapan samantala yung mga terminal dyan ng van dyan sa Jose Lim Street, Cotabato City dahil sa kawalan ng business license. Samantala, problema sa basura ay bibigyan din ng solusyon ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Pero napansin ito ang ilang mga barangay sa Cotabato City. Mukhang hindi raw ginagampanan yung kanilang tungkulin nito mga barangay officials hinggil sa problema sa basura. Narito muli si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang gagawing aksyon sa mga barangay officials na hindi tinutugunan ang problema sa basura sa barangay. Actually, nai-report din sa akin, but nung pinuntahan ko ay nakapaglinis na yung mga UBJP officials natin doon sa area. And nagpapasalamat tayo sa kanila sa pangunguna ni Dato Koy Uto na nilinisan na lang nila ng kusa yung kalsada para malinisan. And then when we did our own inspection, na-discover ko na hindi pala nagsisession yung barangay, na hindi nila makita kung nasaan yung kanilang kapitan. At kanina, ipinatawag ko sila for a meeting
all of them, lahat ng 5 kagawad na nandun, nagsabi talaga na hindi sila makapag-session dahil every time na may session, wala yung kanilang barangay kapitan. So, we have already agreed on the next steps, and we need to file cases against barangay officials who are remiss of their duties. No, basic kasi masyado na dapat yung basura sila muna mag-manage. Lalo na may kasama sa kanilang mga budget na kaukulang pondo for solid waste management, pero hindi naman ginagamit ng tama. So our Senro is now preparing the case against them, and then our legal officers are preparing the admin cases that we will file against the barangay officials of Rosary Heights 5. And huwag isipin ng ating mga kababayan na ito ay paghihiganti natin doon sa leadership, dahil unang-una, tayo ang nanalo sa Rosary Heights 5. Iklaro lang natin yan. No, politics has nothing to do with the filing of the cases. We just want to straighten things up. Kinakailangan na sigurong magturo tayo ng leksyon para matuto yung ating mga barangay na heto yung dapat na gawin. Ang pakiusap lang naman talaga natin, we will take care of making the whole city, as beautiful as it can be. But we need the participation of the barangays. Kumbaga pa, i-complement naman nila yung ginagawa ng city government para tuloy-tuloy na talaga yung pag-unlad, pagliwanag at pagsaya ng Cotabato City. So we really need their cooperation. Kahit yung problema natin sa mga pagbaha dahil barado yung mga drainage, nagmumula yan sa mga barangay. Dahil kung sa barangay pa lang, maayos na yung kanilang solid waste management, I don't think magkakaproblema pa tayo ng ganito sa pagbaha. Ang nangyayari ngayon, lahat na lang sinisisi sa city government without realizing na local government unit din yung mga barangay, may sarili rin silang mga NTA, may sarili rin silang pondo para sa mga pagliligpit ng mga basura, pero hindi naman nagagamit ng tama. Hindi po natin nila lahat So, and we are not singling out Rosary Heights 5. Nagkataon lang na si Rosary Heights 5 ang unang kaso. Dahil sinabi ko naman talaga, right after the election, manalo ako or matalo, nagkataon nanalo pa ako. Kaya inumpisahan ko nang maglibot sa mga barangays. Wala po tayong problema sa city government. Ang may problema yung barangay. Dahil hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho. Whether nagpapasweldo sila ng mga taong naghahakot ng basura or not, is something that we will discover once ma-file natin yung ating complaint against them, maipatawag sa hearing, and tingnan natin if they're really guilty or not, then they just have to face the cases that we are going to file against them. He may be retained as the barangay chairperson. Hindi lang naman po barangay kapitan yung ating kakasuhan. The whole council ang ating kakasuhan, so that we can hear kung ano yung depensa nitong ating mga barangay officials, bakit hindi nila magawa yung kanilang mga trabaho bilang mga barangay officials sa Rosary Heights 5. Nakakalungkot dahil ang Rosary Heights 5, nung kabataan ko, isa yan sa pinakamagandang barangay dito sa Cotabato City. And nung pinuntahan ko kahapon, papasok pa lang kami, amoy na amoy mo na yung basura. So sabi ko, what has become of Rosary Heights 5 na dati ito, isa sa pinakamalinis na barangay sa Cotabato City. So far, yan pa lang yung na-identify. There are 2 more barangays, but ang kaso naman ito ay abuse of authority. No? So, tingnan natin. We will make the announcement anyway. We will not keep it from the public. Ibig sabihin, pag na-file natin yung kaso, ay malalaman din ng publiko. And hindi tayo magdadamot ng interview in case na ma-pursue natin yung kaso. But right now, yun, may dalawa. Because very clear yung abuse ng kanilang authority bilang mga barangay officials. Nadiskubre problema sa basura sa RH5, Cotabato City. Hindi raw ginagampanan ng mga barangay officials yung kanilang tungkulin. Kaya't nakatakdang magsampa ng kaso ang alkalde. Samantala, Catriona Gray, magsisilbing host ng Mutya ng Cotabato. Sabay po sa nalalapit na 66th araw ng Cotabato.
Ito ang sinabi ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa ipinatawag na press conference. At inighahanda na ng City LGU ang month-long celebration na asahan yan magsisimula sa buwan ng Hunyo. Isa sa mga kakaabangang aktibidad ang Mutya ng Cotabato kung saan si Miss Universe 2018 Catriona Gray ang magsisilbing hosts. Narito ang kanyang pahayag ng alkalde. Sa Mutya ng Cotabato, paalam ako doon sa committee and they gave me the liberty to disclose that Catriona Gray, Miss Universe Catriona Gray, will be hosting this year's Mutya ng Cotabato. And then, aside from Catriona Gray, may grupo kasi kami sa Manila nung mga konsehal pa kami na BMN Friends ang tawag kasi mga close friends ko. Jong Hilario will be coming and tumawag siya kanina. Sabi niya baka may madala siyang mga kasama niya dati sa Street Boys. And then si James Yap will give his confirmation on the 30th. Meron din tayong isa pang celebrity na magsiserenade doon sa mga artista. So, sa mga kandidata ng Mutya. So, maraming surprises. But aside from that, syempre, ang ating napakalaking basketball tournament. This is the first time na magpipremyo tayo ng 500,000 sa basketball tournament. 500, 300, 200, and 100,000 pesos. No? Kaya, kung makikita niyo yung line-up ng mga basketballista, puro mga tigasin talaga ng mga teams na laging dumadayo sa mga commercial games. Then we have the National Open Invitational Volleyball Tournament also. So a lot of national volleyball players will be coming to play. Ano pa ba? We have a bowling tournament but it will be held in Coronadal. It's also a National Open Invitational. Meron tayong pickleball. Alam nyo naman na talagang nabuhay na yung sport sa Cotabato City. And then may proposal for football. It will be played at Notre Dame University. No, so yung mga football dyan na minsan nagtatampo na kasi akala nila hindi natin sila pinapansin. Meron po kayong palaro para sa araw ng Cotabato. And many more surprises. We have inter-office games also para sa mga city government employees na gusto maglaro. Nakalimutan ko, meron tayong National Darts Open na 300,000 ang guaranteed prizes. So these are really big celebrations. These are really big events during the 66th araw ng Cotabato celebration. Yung pala, yung bangkarera na gagawin sa Kalanganan 2. Ang punong abala dito ay si Kapeleng Arumpak ng Mother Barangay Rosary Heights. This is the first time na gagawin natin ito. So meron tayong contingents from Gensan, I think from Sultan Kudarat. So maraming dayo. We're expecting mga around mga 20 to 30 na manggagaling sa ibang lugar na sasali doon sa bangkarera. Open. That's open. Wala tayong na-prepare na ganyan ngayon because we want to concentrate on promoting sports. And yung singing contest, I think, magkakaroon, second year niya ngayon. No? It will be spearheaded by Jeff Mendez. So, yun. Marami. No. Month long. Our trade fair will open on June 2. June 2 and might end on July 15. So extend natin yung trade fair. Kasi laging hinahanap ng mga tao yung trade fair. Kaya hindi po pwedeng maging absent yan. Then after July 15, magpapahinga lang tayo ng konti. Siguro 15 to 30 days, there will be another trade fair. Para tuloy-tuloy lang yung saya na mararamdaman ng ating mga kababayan sa Cotabato City. And they will see something new in the gymnasium. Surprise na lang yon. Pag nanood sila ng basketball, makikita nila. Activities, paparating na araw ng Cotabato. Ganap na pong 9:08 ng umaga, panawagan po mula sa PhilHealth. Due to rising cases of Mpox in the region, we are exercising extra precaution measures to avoid spreading of the disease. When transacting to our office, PhilHealth, Cotabato City, we are requiring all clients to sanitize their hands and wearing of face masks. Let's stop the disease for our healthier Bangsamoro. Thank you for your understanding. Ang panawagan mula po sa PhilHealth.
Ito pa nagtatapos ang ating palantuntunan ngayong araw po ng Thursday, May 29, 2025. Sa alam po natin mga reporters, cameraman at technical side, Ricky Madamba. Ako po ang tagapagbalita, Jasper Acosta. Nanigiwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balat.